Masayang araw, mga ka-PL. Siguro naman po, alam ho ninyo kung gaano po kasaklap ang sinapit ng ating mga kababayan sa Kabikulan at sa Batangas gawa nitong Bagyong Kristen. Di ho ba? Ngayon, mga ka-PL, ang ating Tatay Digong, pinuntahan po yung halos isang buong pamilya na nabawian po ng buhay gawa ng Bagyong Kristen at natabunan po sila ng landslide. Mabuti pa itong dating Pangulo. Hindi na po yan Pangulo. Hindi ho yan Mayor. Oo, tumatakbo sa pagka-Mayor. At mas lalong hindi po Senador. Pero ang pagmamahal at ang malasakit niya sa taong bayan, hindi ho kumukupas, mga ka-PL. Ewan ko lang po, dito kay Ngag-Ngag. Oo, alam natin, nagpunta sa doon sa Kabikulan. Di ko rin alam kung nagpunta pa siya sa Batangas. Lalong-lalo na dito sa isang pamilya halos nga na natabunan ng landslide. Hindi naman po na ibabalita. Ngayon, kung pumunta, di mabuti. Pero, parang hindi naman yata. Kasi wala naman tayong nakita sa balita, mga kababayan. Pero, partida dito sa dating Pangulo, taga Davao pa yan. Pumunta ho ng Maynila para pumunta po ulit sa Batangas at dalawin ito. Nakiramay po ang dating Pangulo, mga ka-PL. Ewan ko lang. Singag-ngag nga kung nakiramay ba rito. Eto ho, ang mga larawan lang naman po, mga kababayan, mula po sa Office of the Vice President, ipapakita ko po sa inyo. Pero basahin ko lang po muna itong napakagandang caption po ni Representative ng Duterte Youth Party List na si Ronald Giancarlo Cardema, mga kababayan. Ilagay ko na rin dyan. Nagbalik na ang tunay na ama ng sambayanang Pilipino. Yan, ang tunay na ama. Diba? Mahal na mahal ka ng mga tropa ng gobyerno at milyon-milyong Pilipino. Paano pala si Ngag-Ngag? Di ba siya man ang presidente ngayon? Mahal kaya siya ng tropa ng gobyerno? Ng karamihan? O baka naman pasimpleng sinusuka na itong mama na ito. Katulad ng mga iilang kaparian na kulang na lang sabihin, lumayas ka na dyan, Ngag. Ang daming nahihirapan. Ipasa mo na lang kay Inday yung trono mo. Nang sa ganon, ikaw pabanjing-banjing ka na lang. Eto po, mga kababayan, ang mula po mismo sa OBP. Basahin natin, Happening now. Former President Roddy Duterte on Tuesday, October 29, kanina, 2024, personally condoled with the families of Typhoon Christine PH victims who died from a landslide last October 24, 2024 in Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas, mga kababayan. Sino kasama niya? Eto. Together with him is the team from the Office of the Vice President's Special Project Division and Public Assistance Division to provide burial assistance for the affected families. Eto pa. He also joined the OBP Disaster Operations Centers Relief Operations and different evacuation centers in Talisay and Laurel, Batangas, mga kababayan. Maliwanag. Ang ating Tatay Digong, mga kababayan, hanggang ngayon, kung saan man ang na merong apektado ng kalamidad tulad ng bagyo, kahit uugot, alam naman natin, nakikita naman natin maglakad si tatay, di ba? Medyo mahina na po ang tuhod dahil nga sa katandaan niya na.
Pero, pinipersonal niya pong puntahan itong mga kababayan natin kung saan man ang merong pinaka-apektado talaga, tulad na lang nito na halos isang buong pamilya nagbuwis po ng buhay. Nawalan po ng buhay. Pero itong isang mama, mga kababayan, malakas pa man yan. Pero wala man tayong nabalitaan kung nagpunta sa dito. Parang papanjing-banjing man lang ito si Ngag-Ngag, mga kababayan. Di umano, nagpunta sa Bicol. Sabi ni Marlica, halos mandiri pa nga daw makipagkamay sa ating mga kababayan. Ganito lang daw yung hawak ko. Yan! Ayaw po, yung alam mo yung daupang palad talaga. Daupang palad nga, ganun. Sa kanya, please daliri lang. Sabi ni Marlica. So ito na po yung mga litrato, mga kababayan. Meron pong litrato dito na meron pong ataol. Hindi ko na lamang po ipapakita at bata po yung picture. Baka bawal po ito sa community guidelines ng YouTube. O ito na lang po. Ayan, kasama po ang pamilya ng mga nayari nga nitong si Bagyong Christine. Ayan ha, maliwanag ha. Meron pa. Ayan. Pangalawa yan ha. Ito pangatlo, wag na po ito kasi meron pong ataol. Ito na lang isa, may ataol man pero hindi po kita yung mukha nung naging biktima ni Christine. Ayan maliwanag mga kababayan. Yan ang Tatay Digong. Partida. Hindi na yan Pangulo ng Pilipinas. At sa kung tutuusin lang, anong pakialam niya? Napakalayo ng Batangas. 'Di ba? Sa Davao City. Hindi niya nabotante ang taga Batangas. Pero nasa puso niya kasi mga kababayan ang pagmamahal sa ating mga kababayan. Mag-abot ng kahit kaunting tulong man lang ng kanyang makayanan man lang kasi wala naman na itong sweldo sa gobyerno. Hindi naman na ito tumatanggap ng pera mula sa sweldo niya. Wala na. Maaring meron siyang retirement pero hindi na ho ganun kalaki. Kamusta? Si Ngag-Ngag. Nabalitaan nyo ba mga kababayan na pumunta ho dito? Pag-comment naman, baka kasi mali ako eh. Tapos sabihin ng mga Pulangaw vloggers, mali ka PL! Pumunta doon si Ngag-Ngag. Hindi ko man napanood sa balita. Kung nagpunta man, itinago ng mainstream media, samantalang napakahilig niyan nila magpapogi, di ho ba? Ang itinatago lang nila, yung mga paputok dyan sa malaking bahay kapag mayroong bisita. Kasi nga naman, gastos yan. Ibig na ipakain na lang yan sa ating mga kababayan, itulong na lang yan, pinambibili pa ng paputok, kamahal ng presyo, milyon. Ito pa kaya na pumunta siya mismo sa mga naulila o dito sa naging biktima na Christine. Pero wala Di ba? Mahilig yan sila magpapogi. Dapat pinakita sa mainstream media kung pumunta man. Malamang. Baka hindi nga pumunta. O kundi, tama na yung sabi ko lang. Mahina na rin katawan ko kasi may tubo na. Joke lang. Di ba? Yung dating Pangulo, uugod-ugod na. Partida, mula pa yata yan. Kahapon, di ba, nasa Senado yan. Natulog sa Manila, sinadya niya talaga yung Batangas. Yan ang tunay na nagmamahal sa ating mga kababayan. Kung pwede lang, mga kababayan, na ibalik si Tatay sa pagkapangulo, sigurado, karamihan ng ating mga kababayan, iboboto ulit ito. Pero kung pwede lang, mga kababayan, agad-agad, ngayon mismo, magtaas lang ng kamay, may ayaw kay Ngag-Ngag, wala na yan Kung may ganung batas lang sa atin, taas kamay, sa may ayaw na kay Ngag-Ngag, magtataasan, napakarami siguro, siguradong, wala na,
tapos na ang laban, o taas kamay ulit sa mga gustong ibalik ang dating Pangulo, ay sigurado, maraming magtataas ng kamay para ibalik si tatay. Kasi nga, nakita natin ramdam natin yung pagmamahal niya Di ba? Hindi katulad ng isa, hala sige, patsal-patsal lang. Di ba, mga kababayan, mas inuuna pa ang pagpunta sa inaugurasyon ng bagong presidente doon sa Indonesia ba yon? Kaysa gumawa ng plano para paano matugunan ang problema sa Bagyong Christine o Ayon. Pagdating niya, di wala. Di ba? Ano masasabi nyo dyan? Paki-comment. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.